Ano nga ba ang born again? Pag narinig natin yung salitang born again, karamihan sa atin, ang iniisip natin agad, this is religion. But no, hindi po religion ang born again. Ang ibig sabihin po ng born again, ipinanganak na muli. Hindi po yung literal na babalik ka sa sinapupunan ng nanay mo tapos ipapanganak ka muli. Ito po ay ipinanganak ka muli, born again in spirit. Sa spiritual po. Kasi meron tayong flesh, this is yung ating katawan, then soul, and yung spirit. Pero yung spirit po natin is dead. Wala pa tayong pananampalataya kay Jesus. Kaya po dead pa siya ngayon. And then once na ma-born again po tayo by spirit, bubuhayin tayo muli. Bagong buhay pa ibibigay sa atin. And then magkakaroon ka ng salvation. Siguradong salvation na kapag ka naging born again ka, alam mo na sa sarili mo, ligtas ka at sa langit ang punta mo. Ngayon ang tanong, paano po tayo magiging born again? Or kung paano tayo maliligtas, magkakaroon ng salvation para mapunta tayo ng langit? Una, need natin mag-repent. Pangalawa po, believe in Jesus Christ. Ano po ba ibig sabihin ng repent? Ito po yung repentance na tinatawag natin pagtalikod po sa kasalanan. Once na naging Kristiyano ka na, naging born again ka na, tatalikuran mo na po lahat ng masasamang ginagawa mo. Basahin natin sa Acts 2:38. Ito po yung sinasabi. Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Kailangan nyo pong i-receive yung gift ng Holy Spirit. Believe in Jesus Christ. Kailangan niyang pumunta dyan sa puso mo. Pag naniniwala ka sa Kanya, meron kang faith, yung katawan mo na yan, is temple yan. Diyan siya mananahan sa'yo. Yung Holy Spirit, mananahan siya sa katawan mo. Hindi to yung sinasabi mong believe lang. Iba po kasi yung naniniwala lang basta na nag-i-exist si Jesus. Iba po yung merong faith kay Jesus. Kasi pag sinabi naniniwala ka lang, kahit po ang demonyo naniniwala kay Jesus. Pero wala siyang faith. Basahin po natin sa James 2:19. You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe in this and they tremble in terror. Narinig nyo guys? Kahit ang demonyo naniniwala kay Jesus. Kaya lang po, wag lang tayo basta maniwala. Magkaroon po tayong pananampalataya mismo sa puso natin. Talikuran mo lahat ng kasalanan mo na ginagawa sa ngayon and mag-focus ka lang kay God. Yun lang yung way para ma-receive mo yung salvation. Ang salvation natin ay si Jesus Christ. Dahil po namatay siya sa krus at muling nabuhay. Kaya po ligtas na tayo sa mga kasalanan natin. Ang kailangan mo na lang gawin, tanggapin siya. Wala ka na ibang gagawin kundi tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo at talikuran yung mga kasalanan mo. Sasabihin nyo, ang hirap tumalikod sa kasalanan. Marami dito nahihirapan tumalikod sa kasalanan. Kasi maliliit na lang kasalanan. Once na nasimulan nila yan, talagang nagiging addiction siya. Nahihirapan silang alisin katulad ng mga pag-iinom, pag-yoyosi. Hindi nila kayang tanggalin yan agad-agad sa katawan nila. Dahil walang Jesus Christ sa puso nila. Once na tinanggap mo ng totoo si Jesus Christ sa puso mo, magkukusa yung katawan mo. Magkukusa yung katawan mo na hindi gawin yung mga bagay na dating alam mo ng kasalanan. Babasahin ko sa inyo dito sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Nagets nyo guys? Once na si Jesus Christ nasa puso mo na, once na si Jesus Christ na yung nagkokontrol ng buhay mo, may conviction ka na lagi. Every time na makakagawa ka ng kasalanan, nagigilty ka na. Babaguhin ka niya, hindi madali. Paunti-unti niya niyang binabago. Mafe-feel mo na lang yun. Dati palamura ako, pero ba't ngayon? Dati magagalitin ako. Pero ngayon parang kalmado na lagi isip ko. Parang minsan nag-iisip ka na agad. Dati manginginom ka, pero nung nalaman mong yung katawan mo templo ni Jesus, parang ayaw mo nang uminom. Diba? Basta may mga guilt. Once na naging Christian ka, once na na-born again ka, lagi ka nang may conviction sa puso mo. Lagi ka makakaramdam ng mga guilt. Magigilty ka na bago mo pagawin yung kasalanan. At kapag nagawa mo naman yung kasalanan na hindi mo sinasadya, hindi po kasi ibig sabihin na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Makasalanan po rin po tayo dahil nasa flesh pa rin po tayo. Yung flesh po natin na to, makasalanan to. Makakagawa at makakagawa pa rin po to ng kasalanan. Yung kasalanan po hindi lang basta sa bibig,
sa ugali, maging po sa mata, sa isip. Kahit sa isip natin nakakagawa na tayo ng kasalanan. Once na nag-isip ka na hindi maganda sa kapwa mo. Pero once na Kristiyano ka na at nagawa mo yung kasalanan na yon, bigla ka na lang magpapapray at hihingi ka agad ng sorry kasi alam mo na mali yung ginawa mo. And once na humingi ka ng sorry at anak ka na niya, anak ka na ni Lord, isa ka ng Christian, follower ka na ni Christ, makakalimutan niya lahat ng ginawa mo. Kasi po, once na naging born again ka na, ligtas ka na, tinanggal niya na lahat ng kasalanan mo sa mga dati mo pang kasalanan at lahat pa ng kasalanan magagawa mo, i-cover na ng blood ni Jesus Christ. Ayun po yung ibig sabihin ng born again. Kaya po, pag meron nagtanong sa inyo at isa ka ng follower ni Christ, anong religion mo? Wala tayong religion. Pero may relationship tayo kay God dahil tayo ay born again. Basta lagi niyo pong tandaan, hindi po sapat na nagsisimba lang tayo. Hindi ko sinasabing mali yung simbahan. Mali yung mga churches na ina-attend natin. Dahil yung church po, ayan po yung makakatulong para mas lalo tayong lumago tuwing nangihina rin tayo. Ayan, sila yung mga taong pwede makatulong sa atin para mas lalo tayong mapatibay. Lalo na kung dumadating ka na sa point na parang feeling mo, nawawala na yung faith mo. Nawawala na yung apoy. Pero ang tanging lang po makakapagligtas sa atin, hindi po yung church simbahan. Ang makakapagligtas sa atin ay ang relationship kay God. Pagka pinanganak ka ng muli, maborn again ka na spiritually.